Wala akong masyadong maalala sa aking pagkabata. Isang bagay lang ang nananatili sa aking isipan tulad ng isang malabong peklat, ang tawanan ng mga bata, ang mga dilaw na ilaw ng mga lumang bahay, at ang mga pintuan na laging bukas. Palaging bukas. Tuwing panahon ng pag-aani, ang maliit na bayan kung saan ako isinilang, Drowski, ay puno ng tawa. Nagtitipon ang mga bata, kumakatok sa mga pinto para humingi ng candy sa panahon ng Dojinki Festival. At kakaiba, walang sinuman ang naglalok ng mga pinto. Ito ay isang tradisyon, sabi nila. Flashback image, mga bata na tumatakbo, kumakatok sa mga pinto, knock knock knock, isang kulubot na kamay ang nagbubukas ng naka-unlock na pinto. Ngunit ang walang nagsasabi sa akin ay kung bakit hindi nila nilock ang mga pinto. Walang binanggit ang brick wall sa gilid ng village, kung saan ang daan-daang lumang pinto ay nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa na parang mga buhay na libingan. Walang nagsasabi sa akin tungkol sa pangalan. Sleepyak. Isang bulok na kahoy na pinto sa madilim na gabi. Sumipol ang hangin, bumukas ang pinto, lumitaw sa dilim ang isang pares ng walang laman na itim na mata. Sa tingin ko alam ng tatay ko. Sa tingin ko siya ang unang nagbukas ng ito. At ngayon, noong patay na siya, ang lumang bahay na iyon ay pag-aari ko. Ang eksena ng isang kotse na gumugulong sa isang desyerto na kalsada sa nayon. Sa pamamagitan ng salamin na pinto, isang nasirang simbahan ang unti-unting lumitaw sa abot tanaw. Tinawag nila siyang tagabantay ng impyerno. Tinawag nila akong anak ng dyablo. Ngunit hindi ako naniniwala na siya ay isang masamang tao. Bumalik ako sa nayong iyon para maghanap ng mga sagot. At kung talagang umiiral ang dyablo, isinusumpa kong titignan ko siya ng diretsyo sa mata at itatanong, sino ang hinahanap mo? Huwag mong ilock ang pinto kung gusto mong mabuhay. Naniniwala ako noon na may mga lugar na laging ligtas. Mga pintuan na laging bukas. Mga mukha na laging nakangiti. At ang aking ama, ang lalaking iyon, ay palaging naroroon na ang kanyang mga kamay ay natatakpan ng dumi at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Pambungad na eksena, mga maiinit na larawan, tulad ng Super 8 footage, mga batang tumatakbo sa parang sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon, tumutunog ang mga kampana ng simbahan sa di kalayuan. Nagpapatuloy. Ang bayan ng Drowski, kung saan ako lumaki, ay may isang paraan lamang at isang kakaibang tradisyon. Walang sinuman ang pinapayagang ilock ang kanilang mga pinto. Tuwing panahon ng Dojinki, ang panahon ng pag-aani ng trigo, kami, ang mga anak ng kapitbahayan, ay nagbabahay-bahay na humihingi ng candy. At bawat bahay ay bukas. Ang amoy ng mga inihurnong pagkain, ang tunog ng pagtawa, ang mga kamay ng mga matatandang humahaplos sa ulo ng mga malikot na bata. Pagbabago ng eksena, isang lalaking naka-apron ang sumundo sa isang bata at tumawa ng malakas. Ang kamera ay kumukupas, ang pagtawa ay kumukupas. Mababang boses. Ngunit walang alaala ang walang hanggan. Walang pintong laging bukas. Ang aking ama, si Jeremer, ay dating haligi, ang pinakamasipag na magsasaka sa lugar. Ngunit ang buhay ay hindi kailanman kasing simple ng nasa mga larawan. Pagkaalis ng aking ina, dinala ako at ang aking dalawang kapatid na babae sa Warsaw. Nanatili siya at unti-unting naging estranghero. Larawan, ina na may hawak na maleta, ang bata ay nakatingin sa ama sa pintuan, ang hangin na humihip ng usok mula sa kanyang sigarilyo. Nagpapadala pa rin siya ng pera kada buwan. Sinubukan pa ring tumawag sa kanyang kaarawan. Ngunit sa paglipas ng mga taon ang kanyang presensya ay naging malabong parang multo. Flashback, lumipas ang mga panahon, tumunog ang telepono at huminto. Hindi pa nabubuksan ang mga titik, nakatago sa frame ang lumang larawan ng aking ama. Hindi ko siya sinisisi.
Pero hindi ko rin siya maintindihan. Lumaki kami sa isang hindi nakikitang ama, umiiral lamang sa pamamagitan ng mga pangalan sa mga transfer envelope. Pagkatapos, isang araw, tumahimik ang lahat. Opisina ng eksena, ang pangunahing tauhan, ngayon ay nasa hustong gulang na, ay nagbubukas ng isang lumang dilaw na sobre. Tahimik ang background music. Ang sulat ay nanggaling sa isang law office. Namatay ang tatay ko. Walang libing. Walang dumalo. Isang listahan lamang ng mga asset na hinati tulad ng mga lumang card. Nakuha ng panganay kong kapatid ang sasakyan. Nakuha ng aking nakababatang kapatid na babae ang bank account. At ako nakuha ko ang bahay. Pagbabago ng eksena, ang karakter ay tahimik na nakatayo sa harap ng isang mapa, umiikot sa lugar ng Drowski. Nagbabalik ang mga alaala sa slow motion, ang mga bukid, ang simbahan, ang brick wall. Nung una tatanggi ako. Wala akong dahilan para bumalik sa nakalimutang bayan na yon. Ngunit ang isang bahagi ng akin ay hindi maaaring bitawan. Gusto kong maintindihan kung bakit niya kami piniling iwan. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyari doon. Ang pangunahing tauhan ay nagmamaneho palayo sa lungsod. Sa rearview mirror, kumukupas ang mga ilaw ng lungsod. Sa unahan ay isang maruming kalsada, mga makakapal na puno, mga kinakalawang na palatandaan. Lumalabo ang ilaw. Hininaan ang kanyang boses. Hindi ko alam kung babalik ako para hanapin ang nakaraan. O kung pumapasok ako sa mismong pintuan sa bangungot na pilit pinipigilan ng aking ama na buksan. Anong gagawin mo kung ang lugar na dati mong tinatawag na bahay ay ngayon ang lugar kung saan gusto ng lahat na mawala ka? There are some roads that once you step on, you can turn back. At ang daan na maghahatid sa akin pabalik sa Drowski, ang nayon ng aking pagkabata, ay isa sa kanila. Katumbas equals bumaba ang kotse sa isang maliit na maruming kalsada. Lumaki ang mga puno sa magkabilang gilid na tila gustong lamunin ang daanan. Isang fox ang dumaan sa sasakyan. Bahagyang yumanig ang screen. Nagpatuloy. Walang mga palatandaan na patungo sa nayon. Walang signal ng telepono. Naroon lamang ang simbahang may kulay abong-bubong sa di kalayuan, tulad ng isang malayong alaala. Huminto ang sasakyan sa harap ng simbahan. Iyon pa rin ang lumang simbahan, ngunit ang mga dingding ay basag, ang salamin ay nabasag, at kakaiba, walang pinto. Sa oras na yon, hindi ko masyadong pinapansin. Naisip ko lang na nasira ito o nasa ilalim ng pag-aayos. Ngunit pagkatapos ay tumingin ako ng mas malapit. Ito ay hindi lamang ang simbahan. Lahat ng mga bahay sa paligid walang mga pinto. Mula sa pananaw ng karakter, naglalakad sa mga bahay. Malawak ang espasyo. Nagtinginan ang mga tao, pagkatapos ay tumalikod. May nakikitang banyo, walang pinto, manipis na kurtina lang. Nakikita ko lahat. Ang sala, ang kwarto, ang banyo. Walang natitira pang pinto. Hindi nakaawang. Hindi kalahating sarado. Ngunit ganap na inalis. Nakatingin ang isang babae mula sa isang walang laman na balkonahe. Pagkatapos ay tahimik na hinila ang mga kurtina. Ang tunog ng hangin na sumisipol sa frame ng bahay. Walang privacy. Walang hangganan. Tanging mga mata laging nakatingin. Simbahan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakakasok, nag-aayos ng bintana. Lumingon siya, isang pamilyar na mukha. Boses ng lalaki, pari. Hello. Ang tagal na. Para ka pa rin ang tatay mo. Pero sorry, hindi namin iniinatan ang pinto dito. Ang
pari, si Emmett Cherniak, ang tanging hindi mukhang pagalit. Ngunit may kung ano sa kanyang boses, kalahating babala, kalahating panghihinayang. Bakit lahat ng bahay walang pinto? Tatay, nag-aalangan, mahabang kwento ito. Ngunit sabihin natin sa paraang ito, ang mga pinto ay hindi kayang hawakan ang inaakala nating kaya nilang hawakan. Naniniwala ang mga tao dito na kung hindi mo isasara ang iyong pinto, hindi ito kakatok. Ang pagdaan sa door wall, isang mahabang pader sa gilid ng nayon, na puno ng daan-daang lumang pinto na nakabold sa mga brick, lahat ng kulay, lahat ng laki, bingkong, kinakalawang. Akala ko ito ay isang tumpok ng construction debris. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ko ito ay ang lahat ng mga pinto na natanggal. Hindi sila itinapon. Ikinulong sila, itinali sa mataas na pader, na para bang pinipigilan silang bumalik. Bahagyang nanginig ang isang pinto. Ang hangin ay hindi malakas, ngunit ito ay lumalamig pa rin, lumalamig tuloy-tuloy. Nag-aalangan, mas malalim. At doon ko unang narinig ang pangalan. Young voice pabulong sa likod niya. Sleepyak. Dati siyang naghahanap ng pinto, ngunit walang nakakaalam kung alin ang sa kanya. Dalawang bata na naninigarilyo sa sulok, maingat na mga mata, bumubulong tungkol sa alamat ng The Knocker, isang kakaibang nilalang na kumakatok sa bawat pinto sa gabi, hanggang sa may nagbubukas ng maling pinto. Young voice. Binuksan daw ng tatay mo. At ang bagay na lumabas hindi na gustong bumalik. Tinatawag namin itong sleepyak. Isang anino. Isang walang anyo na galit. Bumalik sa bahay ni tatay, tinanggal din ang pinto. Sa loob ay nagkagulo. May mga bakas ng spray paint, anak ng Diablo, sa dingding. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng aking ama. Ngunit tila, naniniwala ang mga taga-nayon na tinawag niya ang kanilang kinatatakutan. At ngayon, ako ang kanyang anino, nagbalik sa isang bagong balat, isang bagong mukha, ngunit may parehong linya ng dugo. Ang karakter ay nakatayong mag-isa sa harap ng pader ng pinto. Ang bawat tunog ng tsikatok ay umaalingaw-ngaw, malambot, matatag, kumatok na parang nagmumula sa kabilang panig ng mga brick. Mababa, nakakatakot. Dapat tumalikod na ako. Dapat na akong umalis sa lugar na ito. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, kailangan kong malaman. Ang pinto na binuksan ng aking ama talagang patungo sa saan? Ang katotohanan ay maaaring itago, ngunit ang katok, hindi kailanman. Patay na ang aking ama. Ngunit ang bahay na ito, pigil pa rin ang hininga. Binuksan ng bida ang mga lumang drawer, pumitik sa inaamag na mga karton, kumikislap ang liwanag ng flashlight sa may batik-batik na mga dingding na gawa sa kahoy. Nagpapatuloy. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko. Isang testamento. Isang diary. Some sign na siya pa rin ang taong minahal ko. Ngunit ang tanging nahanap ko ay katahimikan. Sa ilalim ng kama, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob ay may mga lumang larawan, sulat kamay na mga titik, at isang kwaderno, nakasulat, pinahiran ng tinta. Voice pagdabing sa mga nilalaman ng notebook. Nagugutom ito. Ngunit hindi nito kinakain ang sa tingin ko ay dapat. Nag-iwan ako ng pagkain. Mukha lang. Mumuso ito. Tapos tumalikod na. Sinubukan ko itong kausapin. Noong una ay nakatingin lang ito sa akin. Pero naiintindihan nito. Pinangalanan ko ito, Sleepyak. Ito ay hindi isang demonyo. Ito ay nawala. Maikling flashback, replayed in black and white, tahimik na naglalagay ng plato ng pagkain ang matanda sa likod bahay, sa likod ng puno,
nakatayo ang isang malaking madilim na figura. Walang nakakaalam, hindi nilabanan ng aking ama ang halimaw, sinubukan niyang unawain ito. Habang nanginginig ang mga taga-nayon, inilok ang kanilang mga pinto, binuksan niya ang kanyang sarili, literal. Nakilala muli ng karakter ang dalawang bagets sa pagkakataong ito sa Taoiseach. Nakatagilid ang tingin ng pulang buhok na batang lalaki, mahinang ngumiti. Teenager isa. Tinatawag siyang traitor ng mga matatanda. Pero hindi kami sigurado. Minsan siyang pumunta upang makita ang isang matandang mangangaso sa gilid ng nayon. Minsan, sinabi niya na mas nakita ko ang kalungkutan sa kanyang mga mata kaysa sa mga tao. Kilalanin ng matandang mangangaso na nakatira sa isang kahoy na bahay na puno ng kalawang na mga bitag, ulo ng usa at mga lumang larawan. Leo Hunter. Nakita ko na. Hindi lang isang beses. Ang Sleepyak ay hindi isang uri ng hayop na naiintindihan ko. Ngunit hindi ito nakakapinsala sa mga tao nang walang dahilan. Sinira mo ang pugad nito. Inalis ang pintong hinahanap nito. At mula noon wala na itong paraan pabalik. Naglalakad ang karakter sa door wall. Hinawakan ang pupas na pinto. Isang malabo, halos hindi mabasa na inscription, huwag ikulong ang pag-asa ng pipi. Kaya ang tinatawag ng mga taga-nayon na demonyo ay isang nilalang na naghahanap ng tirahan. At ang tatay ko na tinatawag na traitor ang tanging naglakas loob na buksan ang kanyang tiwala. Interior scene. Ang karakter ay tumitingin sa isang lumang larawan, isang larawan niya at ng kanyang dalawang anak. Sa tabi nito ay isang larawan ng isang anino sa kakahuyan, posibleng Sleepyak, sa malayo ngunit hindi nagbabanta. Nakatayo lang at nanonood. Hinaan ng boses. Akala ko noon, iniwan na kami ng tatay ko. Pero lumalabas na hindi siya umalis. Pinili na lang niyang manatili sa bagay na walang nangahas na tawagin ang pangalan. Hindi siya lumaban. Hindi siya nagsakripisyo. Sinubukan niyang maging kaibigan. Bumaling sa huling pahina ng kwaderno, ang pagsulat ay malabo ng tubig, hahayaan ko siyang matulog sa bahay. Baka mapipigilan siya nito sa pagkakaroon ng masamang panaginip. Katahimikan ng ilang segundo. Isang lalaki. Isang bahay. Isang nilalang na walang pangalan. At isang pananampalataya gaano man karupok na hindi napawi. Ang karakter ay nakaupo sa harap ng ash fireplace, notebook sa kamay, bukas ang bintana, humihip ang hangin sa bahay. Isang katok-katok-katok ang umalingaw-ngaw sa isang lugar sa kadiliman. Pabulong. Marahil ang tinatawag nating halimaw ay mga nawawalang kaluluwa lamang, kumakatok pa rin sa pinto, naghihintay na may magbubukas muli nito. May mga bagay na hindi para sa mundong ito. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi sila karapat-dapat na pakinggan. Kapag ang lahat ng mga pinto ay inalis ang mga tao, ay mawawala ang huling linya sa pagitan ng takot at kabaliwan. Village Church, inaayos ni Father Cherniak at ng ilang manggagawa ang dalawang bagong kahoy na pinto sa main door frame. Nakapaligid ang mga taga-nayon, nanonood at nagbubulungan bilang protesta. Villager isa, galit. You're crazy, Cherniak! The door is an invitation. Gusto mo bang patayin kaming lahat? Yele, mahinahon. Kung hindi tayo mapoprotektahan ng simbahan, ano ang magagawa? Ang pangunahing tauhan ay pumasok sa simbahan. Ang liwanag mula sa mga salamin na bintana ay anggulo. Ang kapaligiran ay tense bilang isang string. Tahimik na nakaupo ang mga taga-nayon, alerto at balisa ang kanilang mga mata.
Ang unang misa sa maraming taon. Ngunit walang mga himno. Walang kandila. Katahimikan lang na parang bulong na may mangyayari. Habang binabasa ng pari ang sipi, isang kakaibang tunog ang naririnig, mababa, paulit-ulit, parang liwanag na kumakatok mula sa likurang pinto ng simbahan. Tunog. Knock. 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 Dahan-dahang lumapit ang kamera sa pintuan ng simbahan. Bahagyang nanginginig ang hawakan. Biglang bukas pinto, namatay ang ilaw. Isang malaking itim na anino ang sumugod sa loob. Sigaw, crash, unknown screaming. Lumilitaw ang Sleepyat, isang deformed, twisted figure na natatakpan ng maitim na balat. Hindi malinaw ang mukha, ang malalalim na itim na mga mata lang tulad ng mga kalaliman at matatalas na ngipin na pumuputok sa dilim. Hindi demonyo. Hindi tao. May nawala lang sa sobrang tagal. Nagtakbuhan ang mga tao. Ang iba ay tinutulak pababa, tinatapakan. Umuungal ang Sleepyat, ibinabaliktad ang mga upuan, ibinabagsak ang mga altar. Nakaharap sa kanya ang pari, nanginginig ngunit hindi tumatakbo. Tatay, sumisigaw. Bumalik ka. Hindi pinto. Sleepyat ay sumugod. Ang kanyang sigaw ay naputol ng isang kagat. Ang dugo ay tumalsik sa rebulto ng santo. Scene. Nagtago ang bida sa likod ng isang kahoy na platform. Humihinal, nanginginig ang kamera, nakakasakal na tunog, kumikislap na liwanag mula sa mga patay na kandila. Nagmamadali. Hindi ako makatakbo. Hindi ako makasigaw. Ang alam ko lang kailangan kong mabuhay. Upang maunawaan kung ano ang hinarap ng aking ama. Binasag ni Sleepyat ang lahat pagkatapos ay biglang huminto. Nakatayo pa rin ito sa gitna ng nasirang simbahan, parang nalilito. Nanlilisik ang mga mata nito, nahuhuli ang kalaban na nakatingin. Tahimik. Akala ko mamamatay na ako. But then tumingin lang ito sa akin. Sa mahabang panahon, as if na-realize ang isang bagay. Mabagal na lumalakad si Sleepyat pasulong. Nakakasuffocate ang atmosphere. Ngunit kapag ito ay ilang hakbang na lamang, ito ay bumagsak. Isang sigaw, hindi boses ng tao, isang basag, nakasakal na hikbi sa lalamunan. Isang maikling flashback, si Sleepyat at ang ama ng pangunahing tauhan ay nasa tabi ng apoy, kumakain, nakatingin sa kagubatan. Maliit, kumikinang sa liwanag ng apoy, ngunit puno ng sangkatauhan. Umurong si Sleepyat. Basa ang mata. Dahan-dahang inilagay ang isang bagay sa lupa, isang luma at gutay-gutay na sombrerong lana na dating pagmamay-ari ng kanyang ama. Mahina itong umungol, hindi nagbabanta, pagkatapos ay tumalikod, nawawala sa gabi. Walang naniniwala na nangyari yon. Walang nangahas na tawagin muli ang pangalan nito. Pero alam ko, hindi ito dumating para pumatay. Dumating ito para magpaalam. Kinaumagahan, ang simbahan ay desyerto. Tahimik na naglilinis ang mga taga-nayon. Walang nagbabanggit kagabi. Tahimik na kinokolekta ng bida ang mga piraso ng papel mula sa bahay ng ama, mga tala-arawan, mga lumang larawan, mga tala tungkol sa Sleepyat. Huminahon. Nagkamali ang aking ama sa labis na paniniwala. Ngunit tama rin siya, dahil siya ang huling taong nangahas na buksan ang pinto ng pananampalataya sa isang bagay na walang gustong tanggapin. Scene, sa mesa, isang huling lapis na scribble. Kung may nakakaalala pa, huwag mong i-lock ang pinto. Hindi lahat ng kinatatakutan natin ay gustong saktan tayo. May mga bagay na gusto lang umuwi.
Kapag nawala ang lahat, mga piraso na lang ang natitira. Ngunit kung minsan mula sa mga piraso na natututo ang isang tao na makita ang liwanag. Isang maulap na madaling araw. Muling hinukay ng bida ang libingan ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito ay hindi sa katahimikan, ngunit sa ilalim ng banayad na sikat ng araw, sa tabi ng isang lumang kahoy na pinto na nakatagilid, pinunasan. Siya ay hindi kailanman inilibing. Walang bumisita. Hindi ko mababago ang nakaraan. Pero at least mabibigyan ko siya ng tamang wakas. Inilalagay ng pangunahing tauhan ang sombrerong lana at ang lumang larawan sa bagong kabaong. Ang pintuan na gawa sa kahoy, ang tanging hindi nakatatak sa dingding, ay itinukod ng patayo na umaangkop sa maliit na balangkas ng bato sa tabi ng libingan na parang isang simbolo. Marahil ito ang pintuan na hinahanap ni Slipia. Hindi upang humantong sa bahay. Ngunit sa huling alaala ng isang taong minsang tumawag dito sa pangalan nito. Nagmamasid ang mga taga-nayon mula sa malayo. Walang pumigil sa kanila. Ibinalik ng isang bata ang pinto sa kanyang bahay. Ang iba ay nagsimulang ibalik ang mga pinto sa bawat bahay, tahimik nang walang paliwanag. Mahinahon. Walang sinabi. Pero nakita ko sa mga mata nila relief. Tumigil sa pagkatok ang Slipia. At ang gabi, kahit na tahimik pa rin, ay hindi na kasing lamig gaya ng dati. Ang karakter ay nakaupo sa kahoy na tulay sa dulo ng nayon na binabalikan ng isang lumang album. Ang huling larawan ay ang kanyang ama, nakangiti, sa tabi ng isang malabong nilalang sa kabubatan. Sa likod niya, parang bulong ang ihip ng hangin. Wala akong bahay dito. Walang kamag-anak. Walang humawak sa akin. Ngunit umalis ako dala ang pinakamahalagang bagay. Ang katotohanan. At pagpapatawad. Ang karakter ay umalis sa nayon sakay ng kotse. Sa rearview mirror, ang nayon ay unti-unting kumupas sa ambon. Nandoon pa rin ang dingding ng mga pinto, hubad, ngunit ang ilan sa mga pinto ay ibinaba na. Slipia, mula sa malayo, nakatayo sa likod ng mga puno, tahimik na nanonood. Hindi ito sumigaw. Hindi ito gumalaw. Nakatayo lang ito. At pagkatapos ay tumalikod, nawala sa kailaliman ng kabubatan. Pagtatapos, ang bawat tao o iba pa, ay nais lamang na makahanap ng kanilang sariling pintuan. Kung saan hindi sila nakalock magpakailanman. Kung saan sila tinatawag sa pangalan. At pinayagang manatili. Hindi tayo nilalang para lubos na maunawaan. Basta para tingnan ng may kabaitan.